Ma'am, based po sa inyong experience sa mga hearing, sinabi po ni Pangulong BBM na sinungaling itong si former PDEA Agent Morales. Sinabi naman ni Agent Morales, Mr. President, hindi po ako ang nagsabi na nakita kayo at namataan kayo na gumagamit ng di umunay white powdery substance. Tinipan niya lang yung istorya ng yung testimony ng confidential informant. Safe ba yun na depensa sa trial? Actually, yes. Very logical. Nung sinabi ni Mr. President, ni Pangulong BBM, na itong taong to, yung resource person, ay sinungaling, professional liar, jukebox, di ba? Medyo off. Hindi siya swak eh. Although it could lead to, ang ginagawa ng ating Pangulo ay dinidiscredit itong taong ito. Samantalang ang testigo, ang pagsasaksi ni Mr. Morales ay dun lamang sa pag-interview niya ng informant at sa pag-request niya for investigation. So yun lang po yung testimony. Hindi siya nagte-testify kung totoo o hindi yung sinabi ng informant niya. Kinukuha niya yung statement, kinabit niya yung ibang ebidensya, isinumite ito bilang request for investigation para ma-determine kung totoo nga yung sinasabi ng informant. So kahit yung sa truth or falsity ng sinabi ng informant, hindi po tumestigo si Mr. Morales. Ang sinasabi lang niya is, he took the testimony, he took the statement, and he asked for further investigation para ma-determine kung totoo nga itong informant na ito. So medyo posibleng premature yung response ng ating Pangulo kasi wala naman sinabi si Mr. Morales na meron siyang ginawa. Tsaka kung susundan mo, ma'am, yung pag-confirm ni Ms. Marisol Soriano na kanya yung unit, di ba? Di ba sa trace, dapat doon ang focus ng investigation na, di ba? Dapat. Kasi ibig sabihin, na ano din na-confirm certain facts dun sa request for investigation. Kasi unang-una, di ba, nung una, dinidiscredit. Parang sinasabi, hindi 4C yung nilagay nyo dyan. Pero in another document, 46C yung lumilitaw. Pero alam nyo, sa totoo lang, sa hukuman, magmamatter lang yung precision nun kung humingi ka ng search warrant. Pero kung ikaw ay tumitestigo, pero you sufficiently identify the place, ibig sabihin, ay nag-take ako ng elevator, lumabas kami sa, 4th floor, at pumunta kami dun sa 6th door. So, sufficient na yon. Kung nagkamali kayo dun sa pagkasulat, pero dun sa testigo, makokorekt mo yon, hindi yon discrediting evidence. Magiging problematic yan kung merong search warrant, ang nakalagay sa search warrant R4C, hindi mo pwedeng i-search yung 46. 4C lang ang pwede mong i-search. So, ganun yung ano. In this case, there was no search warrant involved.